para pag-usapan pa yan, makakapanayan po natin ngayong umaga ang Chairperson at CEO ng Energy Regulatory Commission o ERC na si Saturnino Juan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Thank you for joining us. Good morning, sir. Yes, oo. Magandang umaga, Angela. Opo. Sir, ano po ang posisyon po ngayon ng ERC dito po sa panawagan po ng Pangulo kahapon po sa kanyang SONA na talaga po alisin na itong system loss? Gaya ng nasabi ng Pangulo, mangangailangan ito ng pag-amyenda sa IPIRA. Right. So hihintayin natin ang pagkilos ng Kongreso at ng malinawan kung paano ito maisasagawa ang pagtatanggal ng paniningil ng system loss charge. Sir, did you expect the President to address that and to mention, kasi we know this IPIRA law has been around since the 90s and ito, in-address niya to dito sa kanyang SONA kahapon. Did you see that coming? Hindi natin inasahan dahil nga matagal na rin umiiral yung mga pulisiya tungkol sa paniningil ng system loss charge. Ito'y mula pa noong bago nagkaroon ng IPIRA. Mayroon tayong batas, yung RA 7832, na nagsasabi na maaari itong ma-recover pero subject sa cap or kaya may limitasyon. Ito ay nailagay din sa IPIRA noong 2001 at ito naman ang iniimplementa ng komisyon. Sir, paano po tinitiyak ng ERC na makatarungan, siyempre, at nasa itinakdang limitasyon ang system loss charge na sinisingil sa napakaraming consumer na umaaray talaga dito sa mga matataas na singil sa kuryente? Sa ngayon nga ay ine-enforce natin ang system loss caps na ipinatutupad ng komisyon. Mula doon sa dating napakatataas na caps under RA 7832, nasa mahigit 14% nga yung system loss caps noon. Ngayon, sa pamamagitan ng resolusyon ng ERC na ipinalabas noong 2017 pa, ang cap na umiiral ay nasa 5.5% na lang para sa ating mga private utilities at sa mga electric cooperatives naman ay kasing baba ng 8.25% ang cap na naitakda para sa ilan sa kanila. Kung sakasakali nga po maambiyendahan na po itong IPIRA law na ito at maaalis nga po itong system loss charge na ipinapataw sa mga consumer, ano po ang magiging epekto nito doon po sa mga distribution utilities at maging po sa overall power sector? Dapat ay malaman din natin doon sa magiging pag-amyenda sa IPIRA kung sino na ang papasan dito sa gastusing ito. Kasi itong system loss, nire-representa nito yung gastos sa paglikha ng kuryente at pag-transmit nito. Ngayon, itong gastos na ito ay naipapasa ng ating mga distribution utilities sa kanyang mga consumers, subject nga doon sa cap. Kung wala na yung paniningil ng system loss, ang dapat mapag-usapan din ay sino na ang sasagot nitong mga gastusing ito. At kung ito ay hindi maipapasa sa mga konsumidores, paano ito ma-absorb ng mga utilities o kaya ng iba pang mga stakeholders ng ating power sector? Oo, pero sa side po ng mga consumer, ang kanilang tanong po dito, kung matuloy po yan, malaki ba yung mababawas sa kanila sa singil sa kuryente? Can you give us a picture? Kasi syempre alam po natin na ang presyo po na binabawas po doon ay according nga po doon sa cap na sinasabi po ninyo. Pero para po sa ordinaryong Pilipino, paano po nila ma-picture ito, no, kung sakasakali po? Ang ating share ng system loss sa ating bill, nakadepende yan kung sino ang ating utility. Kasi nga, mas matataas ang caps na naitakda para sa ating mga electric cooperatives. Para sa mga private utilities at 5.5% na cap, ito ay nagre-representa nga ng mga nasa 5 to 6 or to 7% of the total bill nila. So syempre kung ang operasyon nila ay nagre-resulta sa mas mataas na system losses, hindi naman na lahat ay naipapasa nila at yung iba ay ina-absorb talaga ng ating mga utilities.
Sir, ano pa yung mga hakbang ng ERC para mabawasan yung system loss dahil alam na nga po natin yung system loss mula sa distribution system, 'di ba? Karaniwan yung mga technical factors, yung mga jumper, pagnanakaw ng kuryente. Pero kayo po mula po sa ERC, ano po yung mga hakbang steps that you will be doing para mabawasan to system loss lalo na yung mga illegal nga na connection o yung power pilferage. Jumper. Oh, jumper. Pagdating naman sa suporta natin para sa pagpapababa ng system losses ng ating mga utilities, patuloy na nag-aaproba ang komisyon doon sa mga mungkahi or proposal ng ating mga utilities para sa capital expenditure program nila na nagpapababa sa system loss. Gayun din kung sila naman ay nagpapatupad ng panghuhuli doon sa mga illegal na gumagamit ng kuryente, nasa pulisiya naman ng komisyon na kung ano ang ma-recover nila ay kailangang ibalik nila sa kanilang mga consumers sa pamamagitan ng pagpapababa ng kanilang generation charge. Sir, para lang po mas maintindihan ng ating mga ordinaryong kapatid itong nagiging sistema po ng system loss charge, ay isa rin po sa kanila mga katanungan, bakit daw po mayroong pang VAT itong system loss charge? At ano daw po yung maaaring magbago kung sakasakali nga pong maamyendahan ng IPIRA law? Although we also understand na maamyendahan ng IPIRA law through the Congress. Oo nga, kung matatanggal na yung system loss charge na yan, hindi na yan mababawi. So yung VAT on system loss, hindi na rin makokolekta ng ating BIR. Pero sinasabi ko nga, itong system loss na ito ay kaparte ng gastos sa pagge-generate at pagtatransmit ng kuryente. So kasama pa rin yan doon sa overall na generation cost. At kung ito ay nababat, kung dito ngayon yan makokolekta, yung gastos na yan, so mayroon pa rin na pangongolekta doon sa katumbas ng inihiwalay nating system loss na ngayon ay tinatanggal naman. Sir, last question na lang po. Paano makakatulong ang panukalang Sariling Kuryente Act sa pagpapababa ng gastos sa kuryente at ano ang magiging papel ng ERC sa pag-implement nito? Kung ano ang nakalagay doon at itatakda na dapat gawin ng komisyon, kung kakailanganin na magpalabas kami ng implementing regulations nang sa ganon ay maayos na may patutupad ito, kung halimbawa ang kakailanganin ay yung mga interconnection standards sa mga utilities at saka yung self-generator owners. So yan ang pag-aaralan at gagawin ng komisyon para masuportahan yung maayos na implementasyon nitong batas na ito. Sir, thank you again for your time, for joining us this morning. That was Chairperson ng Energy Regulatory Commission o ERC, Sir Saturnino Juan. Salamat kapatid. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.